Palang araw kaibigan, sari-sari na pong balita ang lumabas. Kanina daw pong alas 11 ng tanghali, itong umaga. Wala na. Maraming lumabas ang social media. Wala na. Nakatakas na ang bato. Kawawa po yung biktima ng mga Pilipinong biktima niya sa kanyang EJK, saka yung Tokang. Marami pong pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil po sa kanyang kagagawa nang siya po ay PNP chief. Kumbaga, nag-uutos ang kanyang phone na si Ligonyo, siya naman ang nag-execute. At yan, pinatunayan ni Ligonyo yan sa Senate hearing sa 19th Congress. Tinuro niyan direkto sa kanyang kamay, ginanyan niya pa si Bato na DDS. Kasi dinideny ni Bato na siya ay Davao Death Squad. Kaya pinonting journey ni Bato, ni Ligonyo sa video, yan, Senador Bato, DDS yan. Wala. Pag tuluyan talagang nawala ito, kawawa po yung pamilyang niya. Nawalan ng mahal sa buhay. Sige na. Involved sa droga, pero hindi po nararapat. Napatayin po yung maya. Merong korte. Merong rehabilitation. Wala eh. Wala na pong human rights sila. Wala na silang pakialam sa buhay ng tao. Kaya si Odang bata, matanda, patay nila. Naalala niyo pa yung sa Caloocan, si Kian. 3 pulis ngayon nakakulong. Kasi masaya silang pumapatay ng tao kasi kumikita sila ng pera eh. Sige, makinig na lang muna po tayo. Baka sakaling meron tayong makuha dito. And right now, we have on the line si Brigadier General Randolph Tuanio ng PNP Public Information Office para malaman nga natin kung meron bang report na nawawala nga si Senator Bato mula dun sa Senate premises. Good morning, General Tuanio. Si Petra Trica po dito sa Balitapatan. Kumusta po kayo? Sir Peter, Ma'am Rica, magandang umaga po sa lahat ng inyong pinasubaybay. Good morning, General. Salamat po. Parang kagabi lang po tayo magkausap na naman tayo ngayon. Thank you very much, sir. So, what is the truth sa lumalabas na mga nagse-circulate na mga balita na wala na daw po si Senator Bato sa loob ng Senate premises? Kaugnay niya, Sir Peter, masasabi lang po natin, magmula nung madaling araw na umalis po yung ating PNP sa Sierra Lancaster sa Senate premises, sinabi po nila na iniwan po nila doon si Senator Bato. Pero sa ngayon po, wala naman po tayo natatanggap kaugnay ng nasabing results po. Opo, yung kumakalat kasing balita alas 3 daw ng madaling araw nang lumabas o nakalabas si Senator Bato, no? So, is that something na iniimbestigahan po ninyo? And you have PNP people, no? PNP officers on the ground. Meron na po ba kayo nakukuhang kahit na initial report? Wala po tayo natanggap kaugnay sa mga initial report na nabanggit niyo po. Ang binabanggit niyo po, Sir Peter, yung po ating mga institutional security na naka-attend po sa Senate, ito po yung ating PSPG personnel. Wala naman po tayo natanggap kaugnay na nasabing report. Up to now, ano po? Okay. Tama po yan. Okay. Sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos kagabi, habang tayo sa himpapawid, merong magkakaroon po ng 2 parallel investigations on what really happened do sa barilan putukan sa Senado kagabi. One is the OSAA of the Senate at saka yung pangalawa ay ang PNP. Ang tanong po ngayon, meron na po bang na-retrieve na mga spent shells man lang
And yung CCTV footage po ba na-recover na ng PNP? Sir Peter, ang nangyari po na pagdating po ni GPNP, binigyan niya po ng cash yung ating Hero DK9 para mag-funneling po. And then while funneling, may mga essentials, mga magazine na injections, at mga personal belongings na na-recover po nila, pinan-order naman sa sokotin ng PNP para sa preservation. At may sinasabi ko nga po, magmula po sa mga personal belongings, pagpapatuloy ng Pasay City at CIDG, yung investigation nila, siyempre na hopefully within the day, makompleto po natin. Kasama na din po dyan yung backtracking ng mga CCTV. Opo. General, I'd like to get more info po. No? Kanina po ay may natanggap kaming report mula sa aming Radyo Patrol na sinasabi ng SPD, meron na po silang person of interest. Nakadating na po, no? Na siya po ay driver ng NBI. Siya daw po ay nahuli sa second floor ng Senate premises. Can you give us more info on this? Siya po ba ang itinuturing nating shooter nung nangyari kagabi? Ma'am Rika, ang nangyari po niya, nasa custody ng Pasay City PNP, yung nasabing individual na itin-order ng mga OSA personnel. Ang report po, bakit po sa mga statements na binigay po sa atin sa Pasay City PNP, allegedly, ito raw po yung individual na mga nasukotok. Siya po ngayon yung nasa custody. Kasalukuyan po na ipinafile ng Pasay City PNP yung hindi po bababa sa 4 na kasong kriminal. Ito po yung violation ng RA 591 tungkol po sa baril, alarm and scandal, meron pong great threat, direct assault. At tinitignan din po yung possible regulation na binayos po ng established individual. Opo. Wala pong confirmation that this person is the driver ng NBI po. Yun po yung ginagawa na independent investigation ng mga ating intelligence unit at ang ating DIBM. Ito po yung investigation unit ng PNP sa headquarters. Para po siguraduhin, Ma'am Rika, kung ano po talaga yung identity ng nasabing individual. Kapag tinitignan po natin, sinasabi nga po natin, maaari naman mag-claim ng isang individual na ang grupo ng isang ahensya o ng ibang grupo upang linggangin o lituhin yung ating mga investigators. Sinasabi nga po natin, ayaw namin po planning finger, paniwalaan yung kanya sinasabi. At hopefully, within the day, ma-verify po natin at may report namin sa inyo later on kung ano po yung totoo pagkakakilan natin. Opo. In the meantime po, yung individual na yun na inaresto, na-subject na po ba sa paraffin test? Kasama na po yan, kagabi po na isinagawa ng ating mga sokotin. At sinasabi nga po, in his possession, may nakuha po tayo mga ilang rounds of magazines po at mga extensions malapit po sa area na pinangyari. Pero one thing is very clear based on your initial reports, General Tuanyo, na hindi siya dapat nandun sa loob ng Senado. Yun po ang malinaw, Sir Peter, sapagkat siya po ay hindi naman empleyado ng Senate. At sa initial evidence natin, investigation, hindi rin naman po siya empleyado ng kahit anong opisina ng gobyerno. Opo. May mga nagsasabi na isa na dito si former Senator Sonny Trillanes sa aming panayam kagabi. Na sabi niya mukhang staged lang talaga yung nangyaring putukan dahil wala naman talagang any other arresting force na nandoon sa loob ng Senado. At and therefore parang lumalabas na false flag operation, maybe a diversionary tactic, di umano. What is your reaction to that, General, please? So, Peter, pagpapatunay na hindi po stage yung nangyari, pagkaka-aresto ng mga sabing individual, na ngayon po ay kinasuhan natin, nagigita po babada sa apat na kasong kriminal. At sinasabi po natin na arresting officers po natin, sinasabi nga po natin, meron tayong institutional security dog yung PSPD ng PNP, na kung saan sila ay nakapalagak po sa loob. Sila po magsisindi ng mga arresting officers in the case po na may mga incident katulad po ng nangyari. At least sa investigasyon po ng PNP, ano po yung nakita ninyo? Paano daw po nakapasok ang individual na ito na may dalang armas considering that the Senate has been in heightened security since Monday pa po? Yes, mamali ka nakita po natin sa CCTV footage, ito po rin ang dahil magmula sa tabing building ng DSIS sa tabing po ng Senate. Magmula sa sinusundan po natin at saan ng CCTV footage investigators po natin kung paano po siya nakapasok din po sa loob mismo ng Senate.
General, long, anong tawag doon, yung mahabang baril po ba yung kanyang dala? Long firearms po. Pero ang nakita ko po sa mga investigations na pinakita po ng Pasay City, yung pong mga magazine presidential. So, hindi ko po makumpirma kung ano pong specific na firearms yung kanya pong dala. Sumailalim na po ba sa paraffin test itong sinasabing individual? Apo, kagabi pa po, sapagkat meron po tayo statement enforcement ng Sokotin po. Yeah. Meron pong panawagan kanina sa isang interview dito sa DZMM, si Senator Erwin Tulfo. At ang sinasabi po niya humihingi siya ng additional security mula sa PNP para po sa premises ng Senado, papasok at palabas. Di po pa daan-daan ng PNP ang personnel ang nandun po? Ngayon po, nag-adjust po tayo. Bakit nga rin po tayo na-hate sa inang na natin po mga senador. Ang ginawa po natin, usually from 300 to 400 na stable enforce natin, ginawa na po siya 1,400 para po magkaroon na adjustment lang po sa security, hindi lamang doon sa pwesto para hindi lang sa PDL o crowd management, kundi pati na lang matulungan yung mga sa personnel sa pag-secure po outside the perimeter po ng Senate. So it's not only outside the perimeter, General Tuanyo, kundi pati sa loob mismo ng Senado, merong mga PNP personnel doon. Ang PNP personnel po natin sa loob, ito yung natawag natin mga PSPD po. Ang nabanggit po kami. Okay. At saka sa labas din. Tama po yan. Okay. Very good. So one final question, General. So dito sa nahuli ng na individual na ito, wala po ba siyang, may nakuha bang ID sa kanya na nagpapatunay kung saan talaga siya naka-attach na ahensya? Tinitignan po natin yung ID na nakuha sa kanya. Kaya sabi ko nga po kanina, Sir Peter, na maaari naman mag-produce ng kahit anong peking ID individual. Na ang gagawin po natin ay sinurihin po natin independently kung ano po yung talagang pagkakapilan niya po. Will you be presenting him to the public, sir? Ay, hindi po. Ngayon po ay punta po sila kasama po yung Chief of Police ng Pasay sa Prosecutor's Office para nga po sampahan ng kaso na apat na yung criminal case cases po na nabanggit po. Opo, General, dun sa mga augmentation po sa mga ng officers, no? May kasama na po arresting officers dyan. Ako, initially, Ma'am Rican, mabanggit ko sa yung una, ang pinadala po natin yan yung mga CDO, yung crowd management po natin, at saka mga traffic po natin. Ngayon po, dyan sa 1,400, composite pa po yan. Sama na po dyan yung mga assisting officer natin, may mga medical tips na rin po tayo dyan. Opo. General, will you be releasing the CCTV footage anytime soon? Pagkaman po na makompleto natin yung investigasyon sa pagkakasabi nga po natin, mahalaga na makita natin po yung CCTV footage kung sila po ang nagsimula ng photo po lang sabi. Ang sinisigurado lang po natin sa bahagi ng Philippine National Police, PSTV, personnel po natin, hindi po nang galing po. Okay. Maraming salamat po. Once again, thank you, Brigadier General Randolph Tuanyo, sir. Makinig naman tayo kay Undersecretary Claire Castro. Press briefing po. Kasama po ang PNP Chief at saka NBI Director na si Matibag. Dito meron tayong mapupulot naman dito. Kasi doon sa napanood natin na kalawa, yung Brigadier General na interview ng Mosque, wala tayong masyado nakuha. Walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman. Dito baka meron tayong mapulot dito. Sir, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umunoy a-arrestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska, sa media na may a-arrestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuupo pa
sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-dress at naganda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan din magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several So yung aplasang binabanggit niya po, aplasa, yung Sergeant at Arms ng Senado, para sa informasyon, sabi ni Montolpo, yung matandang Tolpo, magka-schoolmate siya sa PMA ni Senador Bato. Yan. Magka-schoolmate po sa PMA ni Senador Bato. Yung aplasa. Meron kayo natutunan kay Montolpo. Ako nabasa ko yon kay Montolpo sa kanyang social media. forces confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation. Yung ito, kay Bato daw, pinakukumpir pa. Pakinggan natin. Nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan din magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. Wala na. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nagtates Jr. So maliwanag. As of 11:09 a.m. kanina, marami nang lumalabas na mga source, wala na sa premises ang Bato. Pero pinakukumpirma pa rin nila. Kahit doon sa ng interview ng video ito, ni Muski doon sa general na Brigadier General na yon, hindi rin yan madetalye kung wala na ba o nandun pa rin si Bato sa premises ng Senado. Hanggang ngayon, palisipan pa yung nangyari na yun. Ang malaga, kanina po, na mas maga, marami akong napanood sa mga video, yung sa DSIS na binibigkas ni Jose Claire Castro, yung po pala ay pinagbabarel. Yung sunod-sunod na putukan kagabi, doon po pala mismo sa bintana na yun, sa second floor. Nakaharap po sa
GSIS building. Nakita ko po maraming butas, pinagbarilan, yung maraming putukan kagabi. Kaya ang pumasok sa akin, ano lang, kailangan gumawa sila ng alternate na gulo para magkagulo. Wala, no? Kung wala na, edi sino kayang pagbabayaran mo sa ginawa niya? Ako, palagay ko, yung 13 udas na Senado. Sa pangunguna ni Allen Cayetano, alias Tenke, Yor Caldero. 13 sila, kaya nagaw nilang kapangyarihan kay Soto bilang Senate President. Ako, orme kung wala na talaga si Bato, yung 3 senador, ikulong din sila kapalit ni Bato. Hindi sila palalayain hanggat hindi lumilitaw si Bato. Kasi takot naman talaga si Bato mapunta sa ICC. Ayaw niyang punta ng kanyang puna si Digonio Kahit nung araw, nung wala pang warrant na ganyan, lakas ng loob niya. Sasama ko si Oldman, sabi niya. Paglilingkuran ko siya doon. Pagsisilbihan ko. Kausap niya yung kanyang pamilya. Pero wala Na meron na, takbo rito, takbo doon, tago muna. Sige, kayo na pong bahalang mag-isip, Yun lang ang gusto ko malinawan kung kumpirmado nakatakas ba o hindi pa. Kasi gusto ko po, mahuli talaga siya. Para naman, magkaroon ng hustisya, yung biktima nila ni Digonio. Yun po, nahawa po ako dun sige po. Kung yung kaibigan Jesus, Brother Manny Mood siya. God bless you,